po, merong case na mixed infection. Pag ako titingin ito, ay ito mix ng fowl cholera, pulorum, at saka highly suspected din sa malaria. Ang ginagamot ko po dito ay sulfaclozine o yung clozine. Sulfa drugs po ito. Tapos ito po yung manok. Nakita namin mahina magtunaw. May laman ng butse, tapos malungkot, pikit ng pikit. Oh. Ito po, timing yung case. Ganito. Naglulugong pa siya, siyempre under stress. Oh. Pikit na pikit, mabigat ang ulo. So, pwede may CRD pa rin po. Kung ito po ay hindi naagapan at hindi ka masipag magbisita, edi mayayari po ito. Tingnan nyo, oh, yung butsi niya. Medyo may matigas. Ang ginawa po namin, binigyan ng soft drinks para ma-excrete niya, parang antacid. And then, pag ano po, na gumalaw na yun sa butse, o halos wala na laman, ang binibigay muna po namin, Max, sandali, yung bee pollen. Kasi nga, mahina siya magtunaw. Ito muna po ang inyo ibibigay para source ng energy. Kasi madali naman siyang tunawin para may energy siya. Tapos sa painom po ay itong sulfaclozine. Yan lang po muna ang ginagamit pag ganito po ang appearance ng ipot. Tandaan niyo po yan. Effective po yan. Ito siya, oh. Supposed to be. Pakihagisan ng konting di pa ito kumakain. Ng konting bee pollen. Maganda rin po yun sa conditioning pang pamerienda. Pero pag ganito po, kailangan niya ng energy. Kita natin siya. Kailangan natin ng energy dyan. Kaya kailangan bigyan ng bee pollen. Pakibigyan mo siya, hindi pa ito kumain eh. Pakibigyan mo ng konti, no? 1 to 2 pinch po. Yung purot, yun. Yung bee pollen, no? Para makita natin kung paano kainin. Yan muna po sa hindi nagtutunaw. O yan o. Sige. Yan, natama yan. Kasi mabagal naman magtunaw. Pakiano mo sa kanya kung kakain. Pagka manok po ay kumakain, huwag na. Sige. Yan na. Lagyan na lang ng palibagong tubig. Dito sa lupa. Pwede naman eh. Pakihagisa mo doon sa harapan niya. Hindi naman pwede hindi mo papakainin, wala siyang energy. Dito, para makita niya. Sige nga, dito. Ayan. Pakilaglagan mo na lang siya doon. Yan. Yan muna po ang pakain sa kanya para magkameron siya ng energy. Yan po, tingnan niyo, matamlay pa rin kumain. Pero magagawa na ba po ito ng paraan? Gagaling pa ho ito basta kumakain. Yan nga, makikita natin. So ganyan po, wala tayo magagawa. Sige, kaya pakipalitan na lang yung mga tali. Yan po, may tsura. Chicken din. Baka mamaya ay may otitis, may luga. Wala, ganyan po, malinis naman ako. Natuto ko na nga eh. Nagkakaproblema pa kasi nga wala silang pinggan, walang kutsara, walang tsinelas, walang sapatos. Lagi exposed sa germs. Kasi sa lupa. Di ganun talaga yun. Kinakain na po ang tinutuka-tuka na niya yung bee pollen. Kasi po, ito, yan. Para may energy siya. Kung hindi namin nakita ito kanina, di wala na. Diretso na itong hindi magtutunaw. Pagka 3 to 4 days, ipatay yan. Ganda pa naman ang sukat. May taas. Ganun po. Ang effective po dito, inuulit ko, ay itong sulfaclozine. Bali siya 6 grams per gallon for 5 days.
pakain mo na IV pollen. Kung mahina, lagi yun naman mahina magtunaw pag ganyan may mix infection eh. Ito po ang appearance sa ipot. Pag nakakita kayo ng ganyan, tapos matamlay, hahawakan nyo na agad yung butse at sigurado yun ay hindi nagtutunaw. Lagi pong available, kaya ho sa tubig natin gagamitin to. Ang manok po ay hindi yan kakain pag may sakit, pero lagi yan ay iinom. Or kung marunong kayo, skilled, ay pwede namang isupak. Dito muna po siya para matutukan ko. At talagang gano'n po nagmamanok, kailangan matibay ang dibdib mo. So, sulfa drugs po, indicated dyan. Kapag ka digestive type ang problema. Sa progressive poultry supply, tamang nutrisyon para may protection.